take note, gusto niyo pong ano, I believe na yung salita ng Panginoon, hindi hindi lang siya informational, but it is transformational. No, nakakapagbabago ng buhay. Kaya sabi nga sa John 15:3, naging malinis kayo dahil sa mga sinasabi ko, sabi ng Panginoong Hesus. Sabi ni Jesus, no, you are already cleansed what I have spoken to you. Hallelujah. No, ang may kakayahang magbago sa buhay ng tao ay salita ng Diyos. No, ang may kakayahang sumagot sa mga tanong natin, only the Word of God. No, yung pag-aaralan natin is yung smartest book in the world. Yung pinaka-holy. No, ng salita ng Panginoon. Hallelujah. No, ito yung pinaka-smartest book in the world na hindi pinalaga ng iba. Pero praise God na isa ka sa pinili ng Panginoon na pag-aaralan natin ng kanyang salita. Jesus. Welcome po sa ating Bible study. Magsisimula na ako. Alam ko, nakita nyo na yung topic ko. Ang topic ko ngayon is all about sign that you have an assignment in deliverance ministry. Mga senyales na may assignment ka, na tinatawag ka ng Diyos sa deliverance ministry. No, may iba naman, may mga churches naman na hindi sila nagdi-deliverance o hindi sila involved sa deliverance ministry. Hindi ibig sabihin hindi sila ligtas. No, ligtas pa rin sila. Kahit hindi sila tinawag ng Diyos para sa deliverance ministry. No, hindi ibig sabihin nakaka-cast out ka ng demonyo ay ligtas ka na. At hindi rin ibig sabihin hindi ka nakaka-cast out ng demonyo, hindi ka maliligtas. No, gusto ko lang klaruhin ang topic na ito. Hindi porket hindi ako sasama sa church na yan kasi hindi deliverance ministry. Pero, ang kagandahan sa deliverance ministry, nakakaganti ka, nakaka-revenge ka sa ginawa ni Satan sa buhay mo. Kung yung buhay natin noon, sinira ng kaaway, pag pumasok ka sa deliverance ministry, sa narealize ko at sa natutunan ko sa mga ibang man of God, natutunan ko, pag pumasok ka sa deliverance ministry, ito yung time na makaganti ka kung paano ka ginapos ng kaaway noon. Kung binigyan ka ng stress, binigyan ka ng sakit, binigyan ka ng sumpa sa buhay mo kahit gaano, kahit gaano gawin mo para sumaya lang. Kaya mo magpasaya ng ibang tao pero sarili mo hindi mo kayang pasayahin na. Sinira yung buhay mo. Nilinlang tayo ni Satanas noon. Kaya nga, napakahalaga na makapasok tayo sa ganitong ministry dahil nabibigyan tayo ng authority, naiintindihan natin ang authority natin na kung ano tayo sa mata ng Panginoon, naiintindihan natin yung ground natin. At yung dahilan kung bakit tayo confident na gumanti sa kaaway. At sa natutunan ko, sayang yung authority ng ibinigay ni Jesus sa atin kung hindi natin nagamit. Maliligtas ka, pero parang parang may ano ka ba? Parang kang may pera, pero nagtatrabaho ka pa rin. Parang may nilaan na sa'yo, halimbawa, may pension ka. Halimbawa, yung pension mo nasa 1 million. Example lang. May pension ka na ganun kalaki, pero nagtatrabaho ka pa rin. Sabi ng Panginoon, tapos nalaman mo pala, may pension pala ako, sayang, hindi ko nagamit. Kung alam ko lang. Di ba? Kung alam ko lang, may pension akong 1 million, sana winidraw ko na lang. Hindi na ako magtrabaho ng pakyawan para maghirap. May 1 million na pala. Parang sa authority din, sayang yung authority na ibinigay ng Panginoon na hindi natin nagamit. Yung authority na ibinigay ng Diyos, yung assignment ng Panginoon, yung deliverance ministry, hindi siya calling. Yung assignment talaga ng Panginoon. Pag sinabi nating assignment, ito yung, kung sa paaralan pa, ito yung i-announce sa'yo, ipapaalam sa'yo, ito yung gagawin nyo, may assignment ka. Pag hindi mo to gagawin, ito yung pinapagawa sa'yo na hindi pa nangyayari. So, kailangan mo tong gawin. Pag hindi mo to gawin, pwede kang bumagsak. So, ibig sabihin, pag sabihin ng teacher sa atin, may assignment. Ipapakita sa'yo yung assignment, ipapaalam sa'yo. Pero, ang gagawin natin, kailangan natin mag-respond sa assignment na yun. Kailangan natin gawin yung assignment na yun. Deliverance ministry, hindi siya sabihin calling lang, more than calling, assignment talaga. Pinapagawa talaga ng Panginoon. Kaya nga, pinagkatiwala niya yung authority. Yung negosyo, kanino ba pinagkakatiwala? Sa mga manager. Hindi siya ipagkakatiwala sa mga
trabahante lang. So, yung pagiging manager, andun yung equipping, andun yung discipline, andun yung, no, pagiging professional. Kasi nga, hindi biro yung hawakan yan. Lalo na, pag hindi mo na hawakan yung assignment na yan, pwede kang singilin ng amo mo, ng may-ari ng kumpanya. At pwede kang makulong kung hindi ka naging tapat sa gawain na yan. Kaya nga, napakahalaga na kailangan nating malaman na may assignment tayo sa deliverance ministry. At ano yung mga sign? Hallelujah. No, sabi ko, hindi porket hindi ka nakakasahot, hindi ka maliligtas. Maliligtas ka pa rin. Pero sayang yung opportunity. No, sayang yung privilege na andyan na pero hindi natin nagamit. Hallelujah. No, ito yung panahon na makakaganti tayo. Kaya nga binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para makaganti. No, kung sa kaaway natin, sa physical na kaaway, hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng opportunity para maghiganti sa kanila. Pero, binibigyan tayo ng Panginoon na mag-destroy. No, kung yung trabaho ng kaaway, yung trabaho ng enemy is mangwasak, manira, no, mang-destroy, nakawin yung anong nasimulan mo. No, sisirain ng kaaway yan. Tapos tayo, binigyan din tayo ng authority ng Panginoon para basagin yung mga covenant, yung mga demonic covenant na yan. Yung mga satanic altar na yan. Yung mga witchcraft. So, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mawasak yan. At ngayon, ang sabi dito, bago tayo mag-proceed sa sign, deliverance ministry is not a showing ministry. It is a mercy ministry. Compassion to the lost soul. Ang deliverance ministry, hindi pala to pasikat. Ang deliverance ministry, hindi pala to para dumating sa punto, pag ginamit ka na ng Panginoon, at sabihin mong, mas anointed ako sa Kanya. Mas magaling ako sa Kanya. Mas magaling ako mag-preach. Mas magaling ako magpaliwanag. Hindi pala ganun ang deliverance ministry. Mas marami akong nakast out na demons. Hindi pala ganun ang ministry. Ang deliverance ministry pala, kaya pala ininter sa atin ng Panginoon, hindi para maikumpara yung sarili natin sa iba, kundi para to sa compassion to the lost soul. Kaya pala, binibigyan tayo ng authority ng Panginoon na mag-heal the sick, mag-cast out ng demon, para yung vision natin sa new creation, to set the captives free. Para palayain yung mga nakagapos. Hallelujah. So, kaya mo siya pinapalaya. No, nagbo-volunteer ka as a believer na willing ka mag-sacrifice, willing ka magutom, willing ka mag-fasting, willing ka magpuyat, willing ka maglaan ng oras sa isang tao. Hindi dahil para sabihin na gusto mo mapasikat, kundi dahil naawa ka sa sitwasyon ng ibang tao. Kasi yung pinagdadaanan ng iba, no, pinagdadaanan mo rin noon. Kaya nga, naaawa ka sa kanila dahil naiintindihan mo na binulag sila ng kaaway. Kasi ako nasira yung buhay ko noon. Although may mga pastor naman na nagre-remind, nagchat-chat, nakikita ko naman sa Facebook, pero walang conviction. Tapos hindi ko masyadong naiintindihan yung mga pangyayari dahil nga sarado na yung utak ko. Sarado yung spiritual eyes ko. Kaya tayo naaawa sa mga unbeliever. Kasi minsan ang nangyayari ngayon, pag nakakita tayo ng mga pasaway, nakakita tayo ng mga addict, nakakita tayo ng mga magnanakaw, ang isipin agad natin, grabe ang sama nyo naman. No, ang hindi natin alam, binulag lang din sila kung paano ka binulag noon. So kaya nakakaramdam ka ng awa sa kanila kasi naiisip mo, ganyan ako dati. Kaya ako ganyan dati, akala ko yan yung purpose ko. Tapos na-realize mo, kaya pala nasira yung buhay ko dahil hindi ko naintindihan yung kabutihan ng Diyos. So kahit bukas yung mata mo, pero nabulag pa rin. No, kahit marunong ka magbasa. Kahit may idea ka na sa salita ng Diyos. No, nung nabackslide ako, nakalimutan ko ang consequence, nakalimutan ko yung kamatayan ni Jesus. So pwede ka mabulag, kaya ka nagkaroon ng awa. Kaya gusto kong matuto mag-deliverance. Gusto kong sumunod sa ganitong klaseng ministry. Bakit? Kasi gusto kong matutunan para i-destroy yung kaaway. Kasi pagod na ako noon. Sinira ng kaaway yung buhay natin.
No, pinagpistahan tayo ng kaaway noon. But by the grace of God, pinalaya tayo ng Diyos. Kaya nga, no, kinaawaan tayo ng Diyos. Kaya nga, ini-impart sa atin ng Panginoon yung awa, yung mercy, lalo na sa mga lost soul. Kaya nga, sabi ni Jesus, binaba ko yung may sakit. No, hindi na kailangan ng doktor ang mga walang sakit. Kasi mas nagiging grateful yung isang tao, mas hahanapin ng may sakit ang doktor. Kaya nga pagdating sa hospital, no, pupunta ka agad sa doktor, sabihin mo, saan na si Doc? No, kaya mo siya hinahanap dahil may sakit ka na. So, hahanap ka lang ng doktor kapag may sakit ka na. Kaya nga sabi ni Jesus, bumaba ako sa mundong ito, kahit ikaw na lang mag-isa. Kahit ikaw na lang mag-isa, bababain ka talaga kita sa mundo. No, kahit maraming tao na maliligtas, kung ikaw na lang hindi ligtas, bababain ka talaga kita. No, kung mawala, sabi niya, sa 99, kaya niyang iwan para lang, yung 99 na yon, kaya niyang iwan para lang sa nag-iisang tupa. So, ibig sabihin, kahit ligtas na yung mga tao dito sa mundo, no, kung para lang alang-alang sa nag-iisang tao na hindi ligtas, no, bababa talaga sa langit at magpapapako sa krus para lang sa isang tao. Pero, sa reality, hindi lang isang tao. Bilyon-bilyong tao ang walang kayang maligtas. Kasi nga, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin sa pamagitan ng mabuting gawa. Dahil sa mga kasalanan. Thank you, Jesus. No, deliverance ministry is not a showing ministry. It is a mercy ministry. No, naaawa ka sa tao dahil pinagdadaanan mo, naintindihan mo siya, kaya nga, willing kang magpasensya sa tao na yun. Kaya nga may mga disciple na matigas talaga yung lalo na yung mga bago pa. Noon, nung nakilala na yung Panginoon, naninigarilyo pa rin. No, parang simba lang kung gusto. Kung dumating sa punto, ganito na lang, di mo na ako magsisimba, magbigay na lang ako ng tithes. Parang may mga ganong ugali. So, kailangan mo silang intindihin at ipapaintindi sa kanila na hindi ganun ang dapat. No, sa saktong pamamaraan. Kaya nga, naaawa tayo sa sitwasyon nila dahil hindi pa nila naiintindihan. Kaya ang kagandahan lang, isa ka sa pinili ng Panginoon kasi alam ko bakit ka andito ngayon dahil gusto mong malaman ano yung mga sign. So, ibig sabihin, sign din yan na willing ka magpagamit. No, sign din yan na gusto mong maging sundalo sa spiritual. No, gusto mong makipag-warfare. Kaya nga, tama yung ginawa mo na gusto mong ma-desire na matutunan mo yan. Kasi sabi ng Bible sa Hosea 4:6, people perish because lack of knowledge. So, ibig sabihin, pag sinabi nating lack of knowledge, may knowledge siya, pero kulang. Pag sinabi ng lack of sleeping, lack of food, ibig sabihin, may food, pero kulang. Lack of prayer. Pag sinabi nating lack of prayer, may prayer life siya, pero kulang. So, people perish because lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. Kaya nga kailangan nating matutunan yung ganitong bagay, no? Kasi ito na yung chance para makaganti sa kaaway. No, makaganti sa spiritual battle sa pamamagitan ng spiritual. Thank you, Jesus. And deliverance ministry is not a joke, hindi siya biro. Hindi birong ministry to. Kasi kung akala kasi natin yung deliverance ministry, parang wala lang ba? Parang come out in Jesus' name, get out. Pero sa spiritual realm yan, kung ano yung gera, ano yung war na nakikita mo sa palabas, sa mga news, sa Israel o sa Iran, or sa may gera na area, pag sinabi nating gera, may napuputol ang paa, may namamatay. Kung matamaan ka ng bomba, no, pulbo ka talaga. So, ibig sabihin, pag sinabi nating gera, pag sinabi nating war, may masasaktan, may matatalo, at may mananalo. At sa war na yan, may mapuputol ang paa, may mababasag yung katawan. No? So, ibig sabihin, hindi biro. Pero, dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, palagi na tayong panalo. No? Victory is our portion because of the finished work of Jesus. John 19:30, it is finished. No, nakikipaglaban ka sa demonyo hindi dahil takot kang matalo. Nakikipaglaban ka sa spiritual, sa mga darkness na yan, sa mga principalities, sa mga high ranking. Hindi dahil takot kang, hindi ako lalaban, matatalo ako. Hindi.
No, nakikipaglaban ka because we are more than conqueror. Nakikipaglaban tayo dahil alam nating, no, panalo na tayo dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. No, ang kailangan lang nating gawin, i-response, no, mag-sacrifice para manalo talaga sa laban. Dahil kung tutuusin lang, panalo na tayo. Kung sa kaso pa, panalo ka na. Wala ka nang dapat katakutan pa dahil panalo ka na, nasa sayo ang katotohanan. At nasa sayo ang mga ebidensya. Kaya nga, the truth can set you free. Pag nasa sayo yung katotohanan, malaya ka na, panalo ka na sa laban. At yung deliverance ministry, hindi siya biro. So, bago ka papasok sa deliverance ministry, kailangan muna natin ng foundation. Kailangan muna natin lumago sa spiritual. Kasi, pag nag-deliverance ka, kung sinira mo yung bahay ng kaaway, no, may retaliation talaga. No, gaganti talaga yung kaaway. At sa napansin ko, tinan nyo halimbawa, ikaw, sinulog mo yung bahay ng kaaway. Sinulog mo yung bahay ng kapitbahay mo. No, pagising mo sa umaga, aarestuhin ka kaagad ng pulis. So, mapapansin mo dito, pag may ginawa ka sa kaaway, may revenge talaga. At yung revenge na yun, masakit, ikakakulong mo. Ganon din sa spiritual, pag sinira mo yung mga principalities na yan, yung demons, pag sinira mo yung, no, nakikisabay ka, no, sa pag-destroy ng kingdom nila, isa ka sa magiging warrior, no, gaganti talaga sila. Pero ito yung maganda. Sa panahong gaganti sila, tapos connected ka sa Panginoon, no, hindi ka nila basta-basta masisira. Hindi sila basta-basta makakatake sa'yo. Kasi nga, you are covered by the blood of Jesus. Pag tayo ay, no, filled ng Holy Spirit, nakikita nyo ba yung alam nyo ba yung may kuryente. No, hindi basta-basta mahawakan. Hindi basta-basta madidestroy ng kaaway kasi nga, you are under the presence of God. No, may kuryente. Hindi sila basta-basta makakadestroy sa'yo. Kaya nga, ang gagawin ni Satan, dahan-dahan kanyang pababagsakin nang hindi mo na mamalayan. Hallelujah. Amen? Kaya nga, hindi biro. Hindi biro yung deliverance. So, kailangan natin maging focus. Focus, tapos, no, magkaroon talaga ng pagsikapan nating mabago at pagsikapan nating sundin yung kalooban ng Panginoon. Mahirap, pero by the grace of God, no, tutulungan tayo ng Banal na Espiritu para mapagtagumpayan yan. Ito na, sasabihin ko na yung 8 sign, may mga senyales na tinatawag ka ng Panginoon sa deliverance. Number 1, isa sa mga senyales na tinatawag ka sa deliverance, kung naniniwala ka sa pagkabuhay ni Jesus. No, kung ikaw ay naniniwala na si Jesus namatay alang-alang sa iyong kasalanan at muling nabuhay, no, para pa rin sa iyo. Namatay si Jesus para sa atin at nabuhay siya para pa rin sa atin. Hallelujah. Kung naniniwala ka, sign din yan na ikaw ay tinatawag sa deliverance. Sabi dito, sa Mark 8:16-14, nang bandang huli, nagpakita rin si Jesus sa 11 na apostol niya habang kumakain ang mga ito. Pinagsabihan niya ang mga ito dahil sa kawalan nila ng panampalataya at sa katigasan ng kanilang puso. Dahil hindi sila naniniwala sa mga nakakita sa kanya matapos na muli siyang nabuhay. So, yung disciple nung una, parang nagdadalawang isip pa. Pero, kung babasahin mo tuloy-tuloy yan, naniwala pa rin sila. Alam niyo ba anong nangyari? Kung babasahin niyo yung Mark 16:17, nung time na-prove nila at naniwala sila at sumampalataya sila na si Jesus ay nabuhay muli. Itong nangyari. Mark 16:17, at ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumampalataya sa akin. Nang dahil sumampalataya sila na si Jesus talaga yung nabuhay at pinaniwalaan nila yung ng buong puso. Nung una, matigas yung puso nila. Sabi dito, pinagsabihan niya ang mga ito dahil sa kawalan ng kanilang panampalataya at sa katigasan ng kanilang puso. So, ibig sabihin, parang nagdadalawang isip talaga sila at parang hindi sila convinced na si Jesus yung nabuhay. Pero nung naniwala sila dahil nung sinabi nga sabi nga ni Thomas na gusto ko ipasok yung kamay ko sa kamay mo, saka siya naniwala.
Kaya nung time na niniwala sila, kaya nga may power talaga yung faith. Diyan tayo naligtas dahil sa pananampalataya. At dahil sa pananampalataya, no, maraming gumagaling na may sakit. At dahil sa pananampalataya, nagagawa mo yung mga imposible para maging posible. So, yung faith natin, napaka-powerful. Kaya nung time na niniwala sila na si Jesus ay muling nabuhay, sabi niya, at ito ang palatandaang makikita sa mga taong sumampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Hindi sa pamamagitan mo, no? Sa pamamagitan ng kapangyarihan. So, ibig sabihin, kung sa ano pa, tayo ay mga host, no? Daluyan lang tayo ng tubig, pero hindi tayo ang nagpapainom sa tao, kundi ang tubig. No? Tayo, as a vessel, tayo, parang ano lang tayo, host, no? Dadaanan lang tubig, no? Vessel lang tayo. No? Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masamang espiritu. Magsasalita sila ng iba't ibang wika. So, isa sa mga sign na tinatawag ka sa deliverance ministry, kung naniniwala ka talaga ng buo na si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan at nabuhay siyang muli para din yan sa atin. So, ibig sabihin, no, sign yan na ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa deliverance ministry. At sabi dito, sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng mga masamang espiritu. No? Magpapalayas ka ng mga masamang espiritu, hindi sa pangalan mo, kundi sa pangalan ni Jesus. Para ka mangutang ba? Mangutang ka. Ate, pwede ako mangutang ng toyo, tsaka suka. Hindi ako pinautang noon. Pero nung sinabi ko, ate, sabi ng mama ko, utang daw siya ng toyo, suka, bitchin. Pinautang ako. Pero nung ako lang ang pumunta, hindi ako binigyan. Pero nung sinabi ko na uutang ako, sabi ng mama ko, sumunod, nakautang kami sa tindahan. So, sa pamagitan ng pangalan ni Jesus, makakautang ka. Pag may authority ka, pag alam mo ano yung authority mo, na anak ka. Kung halimbawa, ganito, sasabihan ko ng isang tao, mangungutang daw. Sino? Yung tao na yun, hindi ko kakilala. So, hindi ka bibigyan. Kasi nga, hindi kayo magkakilala, baka ginagamit ko lang yung pangalan niya sa maling intensyon. Gusto ko munang i-confirm kung totoo ba yung sinasabi mo. So, ibig sabihin, nakautang ako nung time na yon dahil anak ako ng nanay ko. May authority ako. So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta makakasout ng demonyo kung hindi mo naiintindihan na ikaw ay anak ng Diyos. Kung hindi natin naiintindihan that we are a child of God. Pag alam mo yung child of God, no, ang tawag nito? No, tagapagmana. Kung ano yung meron ng ama, meron din ng anak. Thank you, Jesus. No, isa yun sa sign. Ano yun? If you believe in the resurrection of Jesus. Number 2, you obey the Great Commission. Ito, isa to sa pinakamalaking sign na tinatawag ka ng Panginoon sa deliverance ministry. If you obey the Great Commission. Matthew 28:19. Sabi dito, kaya puntahan ninyo ang mga lahat ng mga lahi at gawin silang tagasunod ko. Hallelujah. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang... So, ibig sabihin, pag sinusunod mo pala yung Great Commission, ibig sabihin, sign yan na tinatawag ka ng Diyos sa deliverance ministry. Pag nagkaroon ka na ng compassion sa isang tao, no, kung dumating man at sumagi na sa isipan mo, gusto ko nang maligtas yung parents ko. Gusto ko ring maligtas yung kapatid ko. At gusto ko ring maligtas yung kasamahan ko. Nung bago ka pa sa Christian life, hindi mo ba dinidesire yan? Kasi nga, no, inuuna mo yung sarili mo na maging rooted ka sa Panginoon. At nung naintindihan mo na yung kamatayan ni Jesus at yung gaano kakamahal at yung revelation ng cross, naintindihan mo yun, no, nag-desire ka ngayon na maintindihan din ng iba. Hindi pwedeng, hindi mo naintindihan yung salvation, yung kamatayan ni Jesus sa cross, tapos i-desire mo sa iba na gusto sila maligtas. So, ang nangyari diyan, kailangan pala natin maintindihan kung bakit tayo naligtas by the grace of God, no, ano yung kamatayan ni Jesus, ano yung rason. Pag naintindihan natin yon, hindi na tayo magdadalawang isip para ipaniintindi sa ibang tao.
So, ibig sabihin, pag nasa puso mo na yan, yung kaligtasan ng ibang tao, hindi lang kaligtasan para sa sarili. Pag dumating sa punto ng buhay mo, nasabi mo na, kailangan kong lumago para ma-share ko sa iba ano yung natutunan ko. Kasi kung hindi, kasi naisipan mo na hindi ko kayang mag-share sa iba kung ano yung wala ako. Ang mai-share ko lang yung mga natutunan ko. Kung hindi ako mag-i-equip, kung hindi ka mag-i-equip, ano yung i-share ko sa ibang tao? So, pag diniser mo na yan, so ibig sabihin, sign yan. And always remember, yung Great Commission, kasali dyan yung healing and deliverance ministry. Si Jesus, ang Great Commission, ang mission ni Jesus, no, hindi nawawala yung sign and wonders. Hindi nawawala yung healing and deliverance ministry. So, ibig sabihin, kung ano yung sabi ni Jesus, ituro nyo sa kanila yung mga bagay na itinuro ko sa inyo. So, ang itinuro ni Jesus sa mga disciple niya is yung mga ginagawa niya. Hindi naman ituturo ni Jesus yung mga bagay na hindi niya ginawa. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ni Jesus, ano yung mga proseso niya, ano yung mga ministry niya, sign and wonders, healing and deliverance, cast out demon, healing the sick. So, ibig sabihin, yun ang itinuro niya sa mga disciple niya. Sabi niya, ituro niyo sa kanila ang mga bagay na itinuro ko sa inyo. So, kung ano yung tinuro ni Jesus, yun din yung mga ginagawa niya. Yung prayer mountain, fast prayer and fasting, hindi mo makakasout yung demonyo kung hindi dahil sa pamamagitan ng pag-aayuno and fasting. Pag-aayuno and prayer and fasting. So, isa sa mga tinuro ni Jesus, yung mga ganon. At pagdating sa mga disciple niya, kung ano yung tinuro niya, ituturo din ng mga disciple sa mga disciple nila. Sabi ni Jesus dito, saan ba yan? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, hallelujah. So, kung ano yung tinuro ni Jesus, tinuro sa mga disciple. Kaya nga pagdating kay Paul, sa 2 Timothy verse 2, 2 Timothy 2 verse 2, ituro mo ito sa mga tao mapagkatiwalaan kung ano yung tinuro ko sa iyo. So, si Apostle Paul, tinuruan din Apostle Paul si Timothy. At si Timothy, itinuro din niya sa mga disciple niya. So, ibig sabihin, yung healing and deliverance, nakaabot yun sa ating panahon. Kasi kasi si Jesus, ang ituturo niya, kung ano yung ginagawa niya. Ano ba yung ginagawa ni Jesus? Sign and wonder, healing, deliverance, preaching the gospel. So, yun ang mga ginagawa ni Jesus. Compassion to the lost soul. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ni Jesus, tinuro na sa disciple niya. At yung tinuro ng disciple, tinuro sa mga disciple nila. At yung mga disciple nila, tinuro din sa mga disciple hanggang nakaabot sa ating sitwasyon ngayon. Ating season ngayon. So, ibig sabihin, kung ano yung tinuro sa taas, kailangan mangyari sa ating panahon ngayon. Lalo na sa last days. Thank you, Jesus. At number 3, you carry a strong desire to see people free. O, isa sa mga sign na tinatawag ka ng Diyos sa deliverance ministry pag ito ang naramdaman mo. Ito. No, pag nagkaroon ka ng desire na ma-rescue ang kaluluwa na yon. Kung nakakaramdam ka na ng awa sa ibang tao, kailangan ko yung bisitahin yun. Kailangan ko i-contact ang tao na to kasi depressed. Kailangan ko to i-contact dahil para lumago to sa spiritual. Sign yan na tinatawag ka ng Diyos sa deliverance ministry. No, dinidesire mo na makalaya yung tao. Bro, sige bro, i-mentor kita. Ipag-pray kita. So, pag ginawa mo yan, isa yan sa sign na tinatawag ka ng Diyos. At yung yung excited ka na lumago yung ibang tao. Na excited ka na makalaya siya sa bondage. Na excited ka na makalaya siya sa mga gapos niya sa buhay. Sa mga witchcraft, makalaya siya sa mga bagay-bagay, sa mga demonic connection. Pag dinisar mo yan, so ibig sabihin, sign yan na tinatawag ka ng Diyos sa deliverance. Nang makita ni Jesus, sabi niya sa Mateo 9:36, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero wala man lang tumutulong sa kanila para silang tupang walang pastol. Nang makita ni Jesus ng maraming tao, naawa siya. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ka pala ng compassion to the lost soul, yung pag nagkaroon ka na ng puso na kagaya ng Panginoon,
ng Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, sign yan na tinatawag ka ng Panginoon sa deliverance. And number 4, you have personally experienced deliverance. No, isa sa mga sign din na tinatawag ka ng Diyos sa deliverance, pag naka-experience ka ng deliverance. Yeah. Si Apostle Paul, na-experience niya yung deliverance. No? Ano yung deliverance na experience niya? Lumabas yung kaliskis, yung nagpabulag sa kanya sa spiritual. No, yung kaliskis ng isda sa mata lumabas. No, isa 'yun sa mga deliverance na experience ni Apostle Paul. No, kaya sabi dito, alam mo naman ninyo ang dati kong pamumuhay. Noong kasapi ako sa reliyon ng mga Hudyo, inuusig ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipunin. Si Apostle Paul, no, na-experience niya yung deliverance, kaya siya isa sa mga nagdi-deliverance. Mas ginamit ng Panginoon mightily. No, kung sa disciple ba, siya yung may pinakamaraming sulat. Kasi nga, siya yung mas naramdaman niya yung siya yung mas may pinakamalaking utang sa Panginoon, kung tutuusin. Kasi nga, pinatay niya yung mga Kristiyano. Siya yung nag-utos sa patayin si Esteban. So, ibig sabihin, masama talaga yung ginawa niya. Kaya nga, grabe yung magtatanim niya ng utang na loob sa Panginoon. No? Mas na-appreciate niya yung kabutihan ng Diyos kasi nga, galing siya sa pangit na sitwasyon. So, ibig sabihin, no? Isa sa sign, pag ikaw nakaka-experience ka ng deliverance, na-deliverance ka talaga. So, ibig sabihin, no? Sign yan, natatawagin ka ng Diyos. Number 5, people begin manifest when you pray. No, isa sa mga sign na tinatawag ka rin ng Diyos sa deliverance ministry. Nung ipag-pray mong isang tao, umiiyak. Sign yan. Diba bro, ipag-pray kita. Kahit nung hindi ka pa connected sa new creation or sa mga prophetic ministry or deliverance ministry, pag nag-pray ka ng tao, umiiyak, nanginginig, no, parang umiiyak siya. O anong klaseng sitwasyon ba? Basta nagmamanifest. No, people begin to manifest when you pray. May something na nagmamanifest sa katawan. So ibig sabihin pag sinabi ng manifest, ito yung resulta. So pag ang tao umiiyak, tapos nagsisi, yung iyak na yun hindi dahil sa problema, kundi iyak sa pagsisisi, ibig sabihin na deliverance siya. Sabi dito, sino ba si Apostol Paul? Acts 16:18. Araw-araw, yun ang ginawa niya hanggang sa nainisip na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi, masamang espiritu na sa kanya. Sa pangalan ni Hesukristo, inuutosan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang. Ay, ito isa to sa mga sign na tinatawagan ng Diyos sa deliverance ministry. No, when you pray, no, may manifestation ang nangyari. Number 5, through dreams. Ngayon, tanungin ko, sino sa inyo dito, no, hanggang ngayon, kahit deliverance minister ka na, or hindi mo, nung bago ka pumasok sa deliverance ministry, lagi kang nanaginip ng cast of demon. No, sa panaginip mo, lagi kang, no, nag-cast out ka ng demon. Tapos pagising mo, hindi mo talaga makakalimutan. Minsan, yung mga witchcraft na encounter mo sa dreams. No, sign yan na tinatawag ka ng Diyos sa deliverance ministry. Kasi ang Panginoon nangungusap. Pag ang Panginoon nangusap, hindi para mag-greet. Ang Panginoon hindi lang hanggang greetings. Kasi pag narinig mo, sabi nga ni Pastor Ron dyan, no? Pag narinig mo yung tinig ng Diyos, hindi yun hi, hello, hindi greetings. No, may ipapautos. May command. Kaya nga si Moses, nung narinig niya yung boses ng Panginoon, ano yung command? Palabasin mo yung mga tao sa Egypt. I-deliverance mo sila. Iparanas mo sa kanila ang deliverance. At nung time na yon, mahirap kay Moses yun. Kasi nga, wanted siya doon, nakapatay siya doon. Tapos, pagbalik niya doon, wanted siya, at ang nakaano pa, hindi siya magsusurrender, kundi papalabasin niya yung tao sa Egypt. Parang ano ba? Parang wanted ka, tapos kumuha ka pa ng police clearance. Ganun yung sitwasyon. Pero dahil napakinggan niya yung tinig ng Panginoon, hindi basta-basta. Dito, sabi dito sa Job 33:15, nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain. So, ibig sabihin, vision or panaginip. O kung nananaginip ka,
Tapos yung panaginip na yan, maisa-isa mo talaga. Kasi may mga panaginip dahil pagod ka lang, or guni-guni, overthinking. Pero, yung mga panaginip na yan, pwede mo makalimutan. Hindi mo siya hindi mo siya maisa-isa, hindi mo siya ma-sequence. Pero kung nanaginip ka ng mga spiritual na bagay, hindi birong panaginip yan. May meaning yan. At yung panaginip na yan, no, kaya mo siyang i-align. Kaya mo siyang ma-sequence. Masabi ng isa-isa. So, ibig sabihin, hindi yan sa pagod. No, panaginip na may meaning talaga yan. Kasi ang Panginoon kasi, nagsasalita talaga siya sa tao, no, sa mamagitan ng panaginip o pangitain habang ang tao'y natutulog ng mahibing sa gabi. No? Tulog na tulog ka, no, ang Panginoon pwedeng mangusap sa atin. Number 7, you have confirmation from spiritual authority. Ito yun. Isa sa mga senyales na tinatawag sa deliverance ministry, yung ganito. Bro, nakikita ko gagamitin kamay tali ng Panginoon. No, naramdaman ko gagamitin ka. Bakit mo nasabi, Pastor? Iba kasi yung ikaw ang nag-proclaim sa sarili mo, nagagamitin talaga ako ng Panginoon. No, may anointing ako. Kaysa iba yung tao ang nakakita sa potential mo. Bro, paano mo nasabi na may potential ako? Kasi nakita ko yung eagerness mo, nakita ko yung fire sa puso mo, nakita ko yung desire mo na makilala ang Diyos. At nakita ko rin the way paano ka mag-commit sa fasting and prayer. At nakikita ko rin, nag-willing ka talagang magbago. At nakikita ko yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo, iniiwan mo talaga. Yung mga bagay na, no, nagpapalayo sa'yo sa Diyos, iniiwan mo talaga. So, ibig sabihin, no, ang ibang tao na makakita mismo ng pagbabago mo at nasabi nila, may potential ka. So, ibig sabihin, sign yan. Kasi ang Panginoon, nangungusap yan sa mga man of God. No, pwede mong mapakinggan yung tinig ng Diyos through the man of God. Yung mga pastor. Kasi ang Panginoon, nangungusap. Kaya nga sabi niya, magsasalita ako sa pamamagitan nyo. Hallelujah. No, pag may confirmation sa ibang tao. Iba kasi yung, gamitin ako ng Panginoon, anointed na ako. Iba kasi yung ibang tao talaga magsasabi na ikaw anointed. Na ikaw ay gagamitin talaga ng Diyos. Number 8, wala pala. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. No? Parang ibang tao na magsasabi sa iyo, tuloy mo na lang yan kasi tama yung ginagawa mo. At nakikita ko yung puso mo, napansin ko, the way ka mag-commit. No? Nagsasacrifice ka rin. No? Para lang masunod yung kalooban ng Panginoon. You carry deep, ito, number 8. You carry deep sense spiritual authority. Para bang nararamdaman mo na rin at lalo mong naiintindihan yung mga bagay na malalalim. At lalo na yung pagdating sa authority, yung sonship. Yung sonship mo sa Panginoon, mas lalo mong naiintindihan yung ground mo. Kasi kung hanggat hindi mo naiintindihan kung sino ka sa mata ng Diyos, at ano yung authority mo, at ano yung ibinigay sa'yo ng Diyos, no? Hindi mo maintindihan na tinawag ka ng Diyos. Kasi, pag kulang, pag malayo tayo sa Diyos, hindi natin maintindihan yung calling natin. Halimbawa, walang signal. No, pupunta ka, ganito na lang para sa Wi-Fi. Kasi pag sa Wi-Fi, pag may building na, hindi ka na masyadong nakaka-receive ng signal. May signal man, 2, and hanggang 3 bar, minsan 1 bar lang. Nakaka-video call naman, pero putol-putol yung boses. Kahit may boses, pero hindi mo siya maiintindihan dahil lack of signal. May signal, pero kulang talaga. Kaya minsan, hindi natin naiintindihan yung calling ng Panginoon. Hindi natin naiintindihan yung will ng Panginoon. Kasi nga, may posibilidad na medyo malayo tayo sa Panginoon. May Panginoon, pero medyo malayo yung puso natin sa Panginoon. Kulang. So, para pala, mas ma-discern natin yung kalooban ng Panginoon, mas marinig natin yung tinig ng Diyos through His Word. No, dapat mas lumalim tayo sa Panginoon at kung may deep intimacy talaga tayo pala sa Panginoon. No, magkaroon ka ng mas naiintindihan mo yung mga malalim bagay. Kaya nga, nung unbeliever ka pa, nung bago ka pa sa spiritual, kaya nga may maturity. May maturity sa spiritual.
So, ibig sabihin, pag nagmamatured ka na, no, may mga bagay ka na hindi naintindihan noon. At sabi mo, sa noon, itong verse na to, hindi ko naintindihan. Akala ko normal lang. May deep meaning pala, may deep revelation pala. So, ibig sabihin, no, sign niya na ginagamit ka ng Diyos, no, at inire-ready ka sa matinding bagbakan, matinding laban sa spiritual. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. Pag sinabi ng right, no, may karapatan. Pag sinabi natin karapatan, hallelujah. No, yung karapatan na yan, hindi birong karapatan yan. Pag sinabi sa'yo ng ano, yung alam mo, ari-arian ng tatay mo, pag sinabi ng tatay mo, bibigyan kita ng karapatan, sa'yo na yung lupa na yan. Kahit sinong ano, gusto mong ano, wala nang ano. Pag sinabi ng tatay mo, itong negosyo, itong company natin, sa'yo na to. So, ibig sabihin, may authority ka na. Kahit anak ka, pero pagpupunta ka doon sa company, no? Yung mga tao susunod talaga sa iyo. Kasi nga may authority. Kasi tatay mo, yung may-ari, yung tatay, pero kahit anak ka, no? Ang paningin ng tao sa iyo, ng mga workers doon, may-ari ka pa rin. Kaya nga ano yung meron ng ama, meron din ng anak. Greater is He who is in you. Oh, He who is in you, He is greater than He is in the world. Mas kaya ka naging powerful. Hindi dahil may ability ka, hindi dahil may potential ka, hindi dahil nagsasacrifice ka, hindi dahil nabasa mo na yung buong Bible. No, naging mas powerful ka sa kaaway because the Holy Spirit live in us. No? Nang dahil sa Holy Spirit, siya yung mas makapangyarihan kaysa sa mga espiritu nandito sa mundo. Kaya tayo naging makapangyarihan dahil sa banal na espiritu. Without the Holy Spirit, we are nothing. Wala tayong magagawa. Ito yung conclusion ko. Tapos na tayo. Deliverance ministry without decision making is very dangerous. Hallelujah. Ang deliverance, no, pag i-deliverance ka tapos hindi ka magdedesisyon, okay lang yung i-deliverance ka. Pero kung pagkatapos ng deliverance hindi ka magdedesisyon, delikado. No, yung nakalaya ka ba? Nakalaya ka na sa kulungan, nakulong ka dahil sa kasalanan, tapos nakalaya ka. Nung nakalaya ka, hindi ka na mag-decide, magbabago na talaga ako. Gagawin ko na yung tama. Pero kung lumabas ka sa kulungan, tapos hindi mo desire, hindi mo na sinabi, kung magkasala ako ulit, balik na lang ako dito. Okay lang to. Iba kasi yung lumabas ka sa kulungan at sinabi mo, pagod na ako sa sitwasyong ganun. Ayaw ko nang maulit yun. Ayaw ko nang makulong pa ulit. Pagsisikapan ko na hindi ako makulit. No, maging maayos na yung buhay ko. Hindi biro yung pinagdaanan ko sa loob. Gusto ko nang makalaya. Dapat ganun pala. Kung ano yung mga bagay na naging dahilan na kulong ka, no? Lumayo siya sa Panginoon. Huwag na natin gawin pala. Kasi hanggat di tayo magdedesisyon, mas nakakatakot, mas masakit yung sasapitin natin sa spiritual, yung consequence at yung retaliation. Pero sa totoo lang, wala nang power yung kaaway para i-destroy tayo. Nagkakaroon lang sila ng power na ma-destroy tayo dahil sa sarili nating desisyon at sa sarili nating emosyon. Halimbawa, ganito. Kasi gitubos na tayo sa Ginoo. Tinubos na tayo ng Diyos ng malaking halaga sa kanyang dugo. So, ibig sabihin, titulado tayo sa Panginoon. Yung kotse na yan, sa'yo. Nakapangalan sa'yo. No, sa'yo talaga. Pagkatapos, may posibilidad, kung naiwan mo yung susi ng kotse mo, no? Binibigyan mo ng pagkakataon yung demonyo, yung magnanakaw, na manakaw yung kotse mo. Kahit sabihin mong sa akin yung kotse na yan, nasa akin yung ORCR, pero pag manakaw yan ng iba, pag iniwan mo yung susi doon sa kotse mo, nakakabit, at nakuha ng iba. So, ibig sabihin, no, pwede pa rin nakawin. Kasi ang trabaho ng kaaway, John 10:10, magnakaw. Pagkatapos yung nakawin, wawasakin niya. At i-destroy ka. No, kasi yung Satan, ano rin siya? On process. No, hindi ka niya i-destroy agad.
Ang gagawin ni Satan, nanakawin niya yung anointing mo. Nanakawin niya yung passion mo. Nanakawin niya yung first love mo. Kasi yung anointing, yung first love, no, yung fruit of the Holy Spirit, yan yung makakadestroy sa kanya. Yan yung isa sa mga weapon mo sa spiritual. Kasi kung may kalaban ka sa physical, tapos may baril siya, syempre, hindi mo hahawakan ang paa. Ang hahawakan mo is mismong kamay na may baril. Or kung may kutsilyo yung kaaway sa physical, syempre, ang hahawakan mo, kutsilyo, yung kamay niya. Kasi nga, kukunin mo yung kutsilyo sa kamay niya, kasi kapag wala na yung kutsilyo, pwede mo, pag maagaw mo na yon, pwede mo na siya i-destroy. Kaya nga, si Satan, ang kukunin niya sa'yo, ang nanakawin niya sa'yo, yung passion, yung first love, yung anointing. No, lalo na yung anointing na relate sa first love mo. Iba yung anointing na wala ng first love. Iba din yung anointing na may first love. Kasi pag yung anointing na may first love at yung anointing na on fire talaga sa Panginoon, andun yung compassion, andun yung passion sa on fire na yun at yung anointing na yun, no, pwede mong i-destroy yung kaaway. Pero kung may anointing ka, tapos wala na yung first love, no, pwedeng maagaw ng kaaway. No, aagawin ng kaaway yun, para ano? Kasi alam ng kaaway kung hindi niya aagawin yung anointing na yun, no, yun ang makaka-destroy sa kingdom nila. Kaya nga ang gagawin ni Satan, kaya nga sabi sa John 10:10, ang magnanakaw, ang kaaway pumunta para magnakaw. So ibig sabihin, ang process din yung atake ng kaaway. Magnakaw, manira, magnakaw, pumatay, at mangwasak. Pag katapos yung nakawin yung anointing mo, mamamatay yung spiritual journey mo. Patay yung spiritual. Pagkatapos yung patay spiritual, i-destroy ka niya. Si Satan, yung atake niya, on process din. Surely, slowly but surely. No, kung hindi tayo magdidesisyon, pwede tayo ma-destroy. Kaya nga kaya nga pala sabi ko, hanggat may buhay, hanggat natili ka sa Panginoon, magdidesisyon ka talaga kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos sa mga desisyon natin. Pag once nagdesisyon na natin yan, tutulungan talaga na tayo ng Panginoon para magtagumpay. Kasi sa desisyon natin, hindi yan dahil sa atin, kundi yung desisyon na yan, kasama natin ang Diyos. Alam naman natin, pag kasama natin ang Diyos, may magagawa tayo. At magagawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Sabi dito, aalis siya at tatawag pa ng 7 pang espiritu, mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Ito yung nakatakot lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa dati. Kaya pala, ito pala yung sinabi ko kanina, deliverance without decision making is very dangerous. Kasi kung mawala siya sa Panginoon, mas lalo siyang maging masama. Alam mo, ganito, example. Bago siya naging Kristiyano, naninigarilyo lang siya. Yun lang yung vision niya. Pagkatapos, nag-unper siya ng 2 taon, tapos nung na-backslide, so, ibig sabihin, nung una, naninigarilyo lang siya bago siya nakilala niyang Panginoon. Tapos, nag-serve siya ng 2 years. Nung time na na-backslide siya, magtaka ka na lang, naging drug addict na. Naging pusher na. Ganun ang picture. Pag ang tao nakilala ang Diyos, na backslide, mas magiging masama. So, ibig sabihin, mas nagiging worse. Kung may sakit ka, bago nakilala ang Panginoon, tapos lumayo ka sa Panginoon, yung sakit mo, stage 1 lang, tapos gumaling, nung na-backslide ka, pwedeng maging worse yung sakit, naging stage 4. Hallelujah. Ganun. No, mas galit yung kaaway, gusto kang pabagsakin. Sabi pa ng demonyo. Grabe ka, ikaw yung sumira sa kingdom namin noon. Ikaw yung nangiistorbo sa gawain namin. Ngayon, andito ka na sa kamay ko. Bubugbugin kita, ang laki ng kasalanan mo. Hallelujah. Kaya nga, andun na yung sumpa, curse sa pamilya, sakit, no? Kahirapan, lubog sa utang, no? Ang dami na kasi nga bumagsak ka nawala ka sa Panginoon, backslide, naging prodigal son. Pero sa panahong magre-repent ka, yun ang kinakatakutan ng kaaway kasi nga pag ang tao na backslide, nakabalik din yan. No? Tingnan nyo kung na-backslide ka, mas magiging worse yung sitwasyon mo. Pero ang kagandahan din, pag natuto ka, bumangon muli at makabalik,
Yun ang kinakatakutin nilang kaaway. Kasi pag nakabangon kang muli, mas magiging powerful ka. Mas magiging malakas ka. Mas magiging fruitful ka. Mas magiging, productive ka. Kasi nga, galing ka sa pagka-backslide, mas magiging powerful. Ang mai-illustrate ko dito, kilala mo ba yung pitikan? Sige, kasi yung iba hindi naintindihan ng pitikan. Pana. Kasi yung pana, the more mo siya hahatakin pababa, pag nabitawan yan, mas malakas yung impact. Mas malalim yung pagkatusok. Di ba? Pag ang pana, binaba mo talaga. Pag yung buhay mo, bagsak na, at na-backside talaga, at napalayo talaga sa Panginoon. Kasi yung pana, the more mo siya hinihila pababa, pag nabitawan yan, pag ang tao bumagsak, nagkasala, at pag nag-repent yan, at nag-decide na susunod na ako sa Panginoon, pag nabitawan, ang hinihila mo na pababa, ang hinihila mong pana, mas powerful, mas effective, mas productive. So, ibig sabihin, pag ang tao na backslide, pag nakabalik yan, mas grabe makaganda sa kaaway. Nung alam ko, may mga na-backslide din dito, at kung napansin nyo rin, nung na-backslide kayo, mas marami kang natutunan. Mas marami kang nagagawa. Yung mga bagay na hindi mo nagawa noon, nung Kristiyano ka, normal Christian, nung hindi nagawa noon, pero ngayon, nung na-backslide ka, nagagawa mo na rin ngayon. Kung sa kaaway, kung na-backslide ka, mas magiging worse yung buhay mo. Pero pag nakabalik ka rin, mas magiging productive ka rin, mas magiging worse ka, mas magiging maganda yung magagawa mo. Mas marami ka nagagawa. Hallelujah. So, napakahalaga, bumangon talaga tayo sa pagkakamali na mas mahigit pa. 7 other spirit, more wicked. Mas sasama yung kalagayan, hindi lang yung buhay mo, hindi lang yung ugali mo. Kundi pati yung sumpa. Pati yung mga consequence. Yung mga pangit na nangyari. Kung ano yung pangit na nangyari sa buhay mo noon, broken family, or ano bang nangyari dyan sa buhay mo, sitwasyon na meron ka, bago mo nakilala ang Panginoon, mas magiging masama. Kung noon, isang espiritu lang ang magpapahirap sa'yo, tatawag yan ng 7 na mas malaki. So, ibig sabihin, siya normal lang yung lakas niya. Tatawag yan ng mga high ranking. Mas papahirapan ka na mas malalaking katawan. Mas malakas. Kaya nga, deliverance ministry is not a joke. Kasi pag na-deliverance ka na, minsan yung tao, akala kasi natin minsan, kailangan natin magpa-deliverance. Pero yung katotohanan, hindi mo na kailangan ng deliverance. Ang pinakakailangan mo sa lahat, yung decision making. Sabi ng Panginoon, pinalaya ko na kayo sa Egypt. Pero yung mindset ng mga Israelita ngayon, nasa Egypt pa rin. Napansin nyo ba yung story na yan? Nakalabas na sila sa Egypt, pero yung mindset nila, balik na lang kami sa Egypt. Parang ano ba? Na-deliverance ka na, pero yung mindset mo, gusto ko magpa-deliverance ulit. Deliverance ka na, pero yung mindset mo, parang nasa Egypt pa rin. Kaya nga, kailangan nating ma-renew yung mind natin. Kailangan nating ilagay sa sarili natin, pinalaya na ako ng Panginoon. Kaya nga, yung pagkamatayan ni Jesus sa cross, once and for all. Kaya sabi ko, ang pinakamaganda, pag nakalaya ka na, isipin mo agad, pinalaya na ako ng Panginoon. Wag ka na magpa-deliverance ulit. Pag may urong emotion lang, kaya mo yan. Kasi nga, wala ka ng karapatan. Wala ng power yung kaaway sa buhay mo kasi nga, tinubos ka na ng Panginoon. Akala natin deliverance, hindi deliverance yung kailangan natin. Decision making at mas lumalim sa Panginoon. Kasi kung deliverance, na-deliverance ka na. Pinalaya ka na ng Diyos. Wag na nating isipin, wag na nating hayaan na mangyari sa atin yung ano nangyari sa mga Israelite noon. Nakalaya na sila, pero yung mindset nila nakakulong pa rin. Sabi ng Panginoon, pinalaya ko na kayo. Wag ka na yung bumalik. Gagawa na ako ng kamangamangang bagay. Hahatiin ko na yung dagat. Makikita yung milagro. Sa mga gabing ito, kailangan natin ibaguhin yung mindset natin. Sige, manalangin din sa Panginoon. Kapikit nyo yung mata. Kung ikaw yung tao, kung ikaw man yung tao na na gusto mo bang magpa-deliverance. Pero kung naranasan mo naman talaga yung deliverance, dumaan ka lang sa wrong emotion, dumaan ka lang sa overthinking, hindi mo talaga kailangan magpa-deliverance. Kailangan mo lang mag-decision. Pero kung under ka ng witchcraft,
No, under ka pa talaga ng ng mga tradisyon, ng mga mga palina. No, kailangan mo talaga mag-deliverance. Pero ano-ano na lang yung mga ano-ano na lang yung mga panaginip mo, yung mga demonic mga dreams, kailangan mo mag-deliverance. Pero pag nasaktan ka lang, hindi mo kailangan mag-deliverance. Kailangan mo ng decision making. No, halimbawa, mga bandage sa kasalanan, hindi mo kailangan ng deliverance agad. Kailangan mo na lang ng desisyon para makalaya dyan. Kasi ang Panginoon, sabi ng Panginoon, andyan na yung andyan na yung tubig, ready na yung tubig. Kailangan mo na lang mag-decide na maglaba. Hanggat hindi ka magdi-decide maglaba, hindi ka makakasampay. Ang tubig andyan na. Andyan na yung sabon. So, ibig sabihin, andyan na yung solusyon. May solusyon na. Kaso lang, kailangan na lang natin magdesisyon para laban ng isang bagay. Hanggat hindi ka magdi-decide, hindi mo lalaban ng isang bagay, walang mangyayaring sampay, wala kang maisasampay. No, para may mangyari sa buhay mo, kailangan, sabi ng Panginoon, ibinigay ko na yung deliverance. Ibinigay ko na yung kalayaan. No, kailangan mo na lang, kailangan mo na lang mag-decide na maglaba. Yung tubig andyan na. No, kailangan mo na lang hugasan yung plato para maging malinis. No, repentance is the key to restoration. Yeah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Dakila ka, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan na ibinigay mo sa amin. Pinatindi mo sa amin ngayon na ano yung mga sign na kami ay natawag mo sa deliverance. Lord, I declare and decree, I declare the spiritual understanding na intindihan nila, Panginoon, ng iyong salita. At may nakukuha silang lesson, Panginoon. At yung mindset namin, O God, isusurrender namin sa iyo. At yung mindset na ito, ang iniisip lang namin, Panginoon, ay yung kabutihan mo at yung ginawa mo sa cross. And I declare, Panginoon, ang bawat isa ay nakikinig ay magkaroon ng spiritual understanding, deep understanding, at hindi kami madidestroy, Panginoon, ng kaaway. Because we are redeemed, sanctified by the blood of Jesus. No weapon shall prosper against us. No? Malaya kami, Panginoon, at nagtagumpay na kami dahil sa ginawa mo sa cross. Lord, I declare sa aming insight ngayon, I declare and decree, prophetic wisdom, prophetic insight. I-grant nyo po, Panginoon, yung spiritual insight, Panginoon, na mas maibibigay nila, Panginoon, yung deep meaning at may maidadag sila, Panginoon, deep revelation, O God. Lord, bless our mouth, bless our tongue, anoint us, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen.